Now, ang Nineveh po is actually an Assyrian city, present-day Iraq. Ang Nineveh po ay kilala sa pagiging brutal. They torture those enemies na meron sila. They are violent. Kilala sila sa pagiging oppressive. Kilala sila sa cruelty. At kilala rin sila sa cannibalism. Literal nilang kinakain ang kanilang mga kaaway. Kilala po ang Nineveh sa pagiging morally corrupt. At kilala ang Nineveh dahil po sa kanilang rebelyon sa ating Panginoon. Pero itong propetang si Jonah na pinadala ng ating Panginoon para warningan ang Nineveh, imbis na sumunod, siya po ay pumunta sa opposite direction. Pinapapunta siya ng Lord sa Nineveh, pero instead na pumunta ng Nineveh, pumunta siya ng Tarshish. Ang Tarshish po ay 5 beses na mas malayo kesa sa Nineveh. Kung titignan niyo po yung ancient map, pakita mo nga yung mapa, anak, ang pinanggalingan ni Jonah ay galing po siya ng Joppa. Kung siya po ay susunod sa Panginoon, kailangan niya lang mag-travel to the east, 500 miles. Ilang milya po? 500. Roughly around 250 kilometers, parang nagbagyo ka lang. Pero ang sabi ng scripture, imbis na sumunod si Jonah, he bothered himself. And instead na mag-travel 500 miles east, he traveled 2,500 miles west to Tarshish. Kung susunod siya, 500 miles lang nakarating na siya. Pero mas pinili niya pang sumuway at mag-travel ng 2,500 miles. Kung ngayon niya yan gagawin na napakataas ng diesel. Alam niyo ibig sabihin? Mas magastos pa minsang sumuway kesa sumunod. Amen? Kasi kung mas malayo ang ruta, mas mahal ang pamasahe. So nung sumakay siya ng bangka mula sa Joppa, kung susunod siya, gagastos siya. Kasi sumunod ka man o sumuway, gagastos ka eh. Sumunod ka man o sumuway, magsasacrifice ka eh. But ang tanong, which cost are you willing to pay? Are you willing to pay the cost of obedience or the cost of disobedience? And again, to cut the long story short, he traveled 2,500 miles para makarating po siya ng Tarshish. At ang sabi ng Bible, nung nasa gitna siya ng biyahe papunta ng Tarshish, nagpadala ang Panginoon ng bagyo. At ang sabi ng scripture, gumewang-gewang ang kanilang mga bangka because God Himself orchestrated a storm to wake Jonah up. Pero ang sabi ng Bible, lahat po ng mga pasahero ng barko, sinikap nilang tumawag sa kani-kanyang Diyos. And then yung kapitan mismo ng barko, nakikiusap siya, please lang manalangin kayo sa mga Diyos ninyo. At nung nagsaliksik yung kapitan, nung binaba niya yung pinakababang parte ng barko, nakita niya si Jonah na natutulog doon sa ibaba. Kapag talaga sumusuway ka, lagi kang nasa baba. Gumising ka. Sino ba ang Diyos mo? Tumawag ka sa Diyos mo. To cut the long story short, inamin ni Jonah na kaya siya nandoon kasi sumusuway siya sa Panginoon at sabi niya, itapon niyo ko sa dagat at hihinto ang bagyo na ito. Sabi ng scripture, ayaw gawin ng kapitan ito pero wala siyang nagawa. Nag-orchestrate siya ng palabunutan at ang nabunot na pangalan, taran, si Jonah. To cut the long story short, tinapon nila si Jonah mula sa kanilang barko, papunta sa dagat. Ang sabi ng scripture, pagkatapon ni Jonah doon sa dagat, biglang huminto ang bagyo. Pag talagang sumusunod ka, pati mga kasama sa barko, naliligtas sila. Amen. Because of God's grace. Huminto. Wala sa Bible to, pero sabi ng kapitan, confirm. Siya ang dahilan kung bakit tayo naghihirap. Sabi ng Biblia, nung tinapon si Jonah doon sa dagat, ang Diyos ay nagpadala ng espesyal na isda, goldfish. Just kidding. Nagpadala siya ng isda at kinain si Jonah ng malaking isda. At si Jonah ay nanatili sa loob ng tiyan ng isda 3 araw at 3 gabi. And kung babasahin niyo po ang Jonah chapter 2 and then Jonah chapter 3, makikita niyo po na nung nasa loob ng tiyan ng isda itong si Jonah, he had a moment of realization. He had a moment of repentance. At sabi ng Bible, after 3 days and 3 nights, niluwa uli siya ng malaking isda. Guess where? Sa Nineveh. Sumuway ka man o sumunod, sa Nineveh ka pupunta.
Dalawa ang ruta. Gusto mo bang dumiretso na ng Ninive? O gusto mong tumakbo sa Panginoon at ipakain ka sa isda at iluluwa ka rin sa Ninive? Either way, kung saan ka pinapadala ng Panginoon, doon ka pa rin talaga dadali ng Panginoon. Ako po ang buhay na patotoo na kahit takbuhan mo ang pagpapastor, ang ending mo, pastor ka pa rin. Amen? Sabi mo sa katabi mo, huwag ka nang tumakbo. You can run away from God, but you cannot outrun our God. Mas mabilis tumakbo ang ating Panginoon. At sabi ng Biblia, pagdating ni Jonah doon sa Nineveh, verse 1 ng Jonah chapter 3, and then the word of the Lord came to Jonah, highlight this part, a second time. When I was reading this again, I was amazed by our God. Kasi ang Diyos natin is so good and gracious. God did not just save Jonah's life. God wants to use his life again to be a preacher and a prophet to preach the gospel to the Ninevites. Meaning, nagkamali siya, sumuway siya, pero God did not give up on him. God gave him a second chance. And how many among you are grateful na ang Diyos na pinaglilingkuran natin, nagkamali tayo, nakalimot tayo, but our God is a God of second chance. Na kung si Peter ay binigyan ng second chance, kung si Abraham ay binigyan ng second chance, kung si Moses ay binigyan ng second chance, kung si David binigyan ng second chance, kung si Jacob binigyan ng second chance, at si Thomas binigyan ng second chance, at ang prodigal son ay binigyan ng second chance, naniniwala kong ikaw at ako ay binibigyan ng Panginoon ng second chance, third chance, fourth chance, and infinite chances. Why, mga kapatid? Because your failure doesn't cancel the calling of God in your life. Pwedeng sabihin ng Panginoon, since sumuway ka, hahanap na lang ako ng ibang propeta. Pero hindi humanap ang Panginoon ng ibang propeta. Tinawag niya uli. Hallelujah. Tinawag niya for the second time itong si Jonah. At ang sabi ng Panginoon sa kanya, you will speak again. I will send you again. I will trust you again. I will restore you again. How many of you can relate to Jonah? Sabi mo sa katabi mo, parang ikaw si Jonah. Parang ikaw si Jonah. So God spoke to him the second time. Ano sabi na scripture? Go to the land of Nineveh. Alam niyo, ang Nineveh is one of the largest city in ancient history. Ang sabi po mismo ng mga survey, approximately 120,000 in population. Pero kung titignan mo, yung revival na nangyari sa kanilang city, ang Nineveh ang pinakahuling city na mai-imagine mong pwedeng mangyari ang revival. Because ang Nineveh ay lugar ng mga pagano. Ang Nineveh, violent, brutal, halang ang kanilang mga kaluluwa. But when they heard God's word, something supernatural happened. Kasi ang sabi ng Biblia, people humble themselves before the Lord. Na ang sabi nga ng scripture, if my people will humble themselves and pray and turn from their wicked ways, I will hear from heaven, forgive their sins, and I will heal their land. People humble themselves before the Lord na maging yung hari, bumaba sa kanyang trono at nagpatawag ng malawakang prayer and fasting. So today, I want to show you bakit at paano nangyari na yung isang brutal, halang ang kaluluwang syudad ay nakaranas ng revival. Kasi kung ang Nineveh na cruel, ang Nineveh na masamang bansa, masamang syudad, ay nakaranas ng miracle, it is a reminder for each and every one of us na walang syudad na hindi maaabot ng mercy ng ating Panginoon. So, ano ang naging trigger point para maranasan ng Nineveh ang revival? Na hindi gumamit ang Diyos ng miracle katulad ng parting of the Red Sea. Hindi nagpadala ang Diyos ng anghel. Hindi siya nagpadala ng malaking apoy para gisingin ang kanilang mga kaluluwa. Ano ang ginamit ng Lord para mag-send ng revival sa Nineveh? Number one, makikita po natin that because revival happened in Nineveh, it started with the power of God's word. The revival happened because they literally heard the word of the Lord. Ano po ang sabi ng verse 4? Jonah began by going on a day's journey into the city
proclaiming what? Highlight this part. 40 days and Nineveh will be overthrown. Meaning, nung nilawa uli siya ng malaking isda, pagharap niya ngayon doon sa Nineveh, sa Hebrew word, 8 words lang ito. 8 word lang ang kanyang preach. Sinabi niya, after 40 days, patay kayong lahat. Wala man lang introduction. Walang analogy. Walang background music. Ang sinabi niya lang, in 40 days, all of you will be overthrown. In 40 days, patay kayong lahat. Which reminds me mga kapatid, na si Jonah yata yung kind ng preacher na kung titignan mo, parang reluctant pa siya eh. Siya lang yata yung klase ng preacher kasi tayong mga preacher, usually pag nagpipreach tayo, gusto natin magbago yung mga taong nakikinig. Pag nagpipreach tayo, gusto natin magbago sila ng kanilang gawi. Pero si Jonah, parang yung dating, magbago kayo. Pero kung ayaw nyo, okay lang. In 40 days, patay kayo lahat. Amen? May kilala ba kayong preacher na ganyan? Amen? Because sabi niya lang, 8 words, in 40 days, you're going to die. Bakit? He did not want Nineveh to repent. Alam niyo po kung bakit? Because the moment that Nineveh repented in the Lord, ano yung sabi ng Biblia? Nung nakita ni Jonah na ang buong city ay nagrepent sa Panginoon at ang grace ng Lord ay naranasan ng buong Ninevites. Ang sabi ng Biblia, nagbago ang isip ng Diyos at imbis na tupukin sila, binigyan sila ng pagkakataon. Alam niyo po ba ang sabi ng Jonah chapter 4? Nagalit si Jonah. He became angry. Nagtampo siya sa ating Panginoon. Because para kay Jonah, this city doesn't deserve God's mercy. Ang katuwiran ni Jonah, masama sila, dapat ang maranasan nila kasamaan. That people deserve to experience fairness. Kung naging masama sila, deserve nilang mapunta sa impyerno. Question, ang Nineveh ba, deserve ba nilang mapunta ng impyerno? Yes. Pero si Jonah rin, deserve din niyang mapunta sa impyerno. But that's the beauty of God's grace. Because the grace of God puts every one of us in equal footing. Na minsan mas madali pang i-celebrate ang kapahamakan ng iba, lalo na kapag nakakalimutan mo kung paano ka unang niligtas ng Panginoon. Kapag nakalimutan kasi natin kung paano tayong pinatawad at niligtas ng Panginoon, ang dali lang nating sabihin sa ibang, deserve mo yan. At katulad ni Jonah, ayaw niyang maligtas ang syudad. Kaya ang sabi ng scripture, nung nagpipreach siya, parang wala sa puso niya. Bakit? Because Jonah knew that when he started to preach that gospel, when he started to preach that word, the word of God has a power to transform the hearts of the people. And he knows that our God is a merciful and gracious God. Ang sabi ng Jonah chapter 4 verse 2, he complained to the Lord about it. Are you still with me? Sabi niya, didn't I say before I left home that you would do this, Lord? Sa Tagalog, di ba sinabi ko na po ito, Lord, bago ako umalis, ganito nga gagawin mo? I mean, ang saya nyo. Ano sabi niya? That is why I ran away to Tarshish. Because I knew that you are a merciful and compassionate God. Alam ko you are slow to get angry and filled with unfailing love. Alam ko you are eager to turn back from destroying people. Ano ang sinasabi ni Jonah? Ang sinasabi niya, kaya ako tumakbo, kaya ako pumunta ng Tarshish because alam ko papatawarin mo sila. Ibig sabihin, ang gusto ni Jonah, judgment at hindi revival. Buti pa yung puso ng Diyos nagbago, pero yung puso ni Jonah nanatiling matigas. Even to the point na nung nagpipreach siya, sabi niya, 40 days lang. Patay kayo lahat. Walang altar call. Walang worship team na tumugtog. Walang background music. Walang analogy. Walang emotional storytelling. But it was not the delivery of Jonah. It was not the homiletics that changed the hearts of the people. It was a very clear warning before the Lord. Nagbigay ang Lord ng warning. In 40 days, lahat kayo ay mamamatay. Walang fire mula sa langit, walang angel na bumaba, walang parting of the Red Sea, but it's all about the authority of a simple message. In 40 days, you are going to die. And then when they responded to God, hallelujah, when they heard the word of God at nag-respond sila sa ating Panginoon, naranasan ng Nineveh ang pinakamalaking revival in history. Which reminds me mga kapatid, ang kapangyarihan wala sa mensahero. Madalas ang kapangyarihan nasa mensahe mismo ng ating Panginoon. Na nabagbag ang puso ng Diyos, nabago ang isip ng Diyos, hindi dahil passionate ang nagsasalita,
nabago ang puso ng mga Ninevites dahil makapangyarihan ang salita ng ating Panginoon. Which is a good news for every preacher out there. You don't have to be impressive. You don't have to be creative. But you have to preach the gospel of Jesus Christ because the gospel will break a hard heart. Kahit gaano katigas ang ating puso, kahit gaano katigas ang ating ulo, it only takes a word from the Lord. Because no matter how creative and impressive our sermon is, kung wala ang kapangyarihan ng salita ng Panginoon, baliwala ang lahat ng bagay. We are not called to motivate the people. We are not called to inspire them. We are not called to inform them. But we are called by God to preach the gospel because the gospel of Jesus Christ will bring transformation to each and every heart. Because the word of God is powerful. Everybody say powerful. Ano ang sabi ng Hebrews chapter 4 verse 12? The word of God is alive and active. Alive and active. Hindi dead and passive. The word of God is sharper. Highlight that part. Sharper than any double-edged sword. Next verse. Nasabi ng scripture that it penetrates even to the dividing of soul and spirit, joints and marrow, and it judges the thoughts and attitudes of the heart. I love it. Sabi ng Biblia, mismo, ang Biblia is alive and active and it is sharper. Ano po ba ibig sabihin ng sharper sa Greek? The Word of God is able to penetrate with precision. With precision. Ano, I've been preaching for more than 20 years already. And I'm always amazed by how the Lord uses a simple message, divided into thousands of different ways, na kahit parang feeling ko, hindi ko nasabi, ganun yung dumating sa Kanya. And I've seen this, and I've heard this countless of times. Lalapit sa akin, Pastor, marami pong salamat. Alam niyo po ba, isang salita lang, yung narinig ko po nung sinabi niyo yun, kinausap talaga ako ng Panginoon. Tapos ako naman, sinabi ko ba yun? Pero minsan kahit hindi ko sinabi, parang ganun yung pagkakasabi ng ating Panginoon. Because alam na alam ng Biblia kung anong pangangailangan natin. Parang sharper, ibig sabihin, able to penetrate exactly what you need. That's the difference between, alam niyo sa doktor yung scalpel, tsaka ng martilyo. I mean, kung simple operation lang, gagamitan ka pa ng martilyo, di ba? Baka mamaya, ito lang dapat itong buto lang na to, madamay pa yung iba eh. Pero ang scalpel, simpleng-simple pero precise. Alam ng scalpel kung saan ka guguhitan, kung saan ikakat yung laman mo. Ganon din ang Word of God. Alam na alam ng ating Panginoon na kahit ang topic minsan is about tithes and offering, minsan pag tinanong mo, ano natutunan mo, napakabuti ng Lord. Nabasa niyo na ang Diyos natin mapagkakatiwalaan talaga. Faithful talaga ang ating Panginoon. Teka lang, generosity ang topic natin. Fasting ang topic natin. Parang ang layo yata. No? Because the Word of God has the power. It is sharper than any two-edged sword that He knows exactly what you need. He knows exactly what you need. Sino rito makakapag-testify, mga kapatid, na minsan pumupunta ka rito, pero parang pakiramdam mo, ikaw kinakausap ng Diyos. And I've heard this so many times, Pastor, parang ako kausap mo, parang ako kausap mo, parang ako kausap mo. Lagi ko lang sinasabi, ikaw talaga kausap ni Lord. Kaya sabi mo sa katabi mo, huwag ka nang magturo, ikaw ang topic ni Lord today. Amen? It cuts exactly where you want it. Simple, but surgical. Na nung si Peter nag-preach, ang dating sa mga tao, it cuts their heart. Kasi the Word of God cuts and breaks, na tumitimo, tumutusok sa ating mga puso. That even the wicked king, King Josiah, he repented when he heard the word of the Lord. Why? Because the word of the Lord, kahit gaano kahalang ang sikmura ng mga Nineveh, the word of God has the power to transform. And I will not, hindi ako magsasawang sabihin to over and over again. The Bible is the smartest book in the world. The Bible is not given to us to be just a source of inspiration. It is inspirational. It is informational. It is motivational. But what this book had na wala sa ibang libro is that this word has the power to transform your life. Everybody say transformation. So what led them to revival? Number one, the power of the Word of God. Number two, what led them to revival is the power of their conviction. So hindi lang nila narinig ang salita ng ating Panginoon. Ang sabi ng Biblia, na-convict ang kanilang mga puso. Verse 5 tayo. Ang sabi ng verse 5, the Ninevites believed God. Na dahil naniwala sila sa Panginoon, nag-fasting sila.
nagproklama ang hari ng fasting. Na ang sabi, all of them, mayaman o mahirap, matanda o bata, pati hayop included. Sabi mo sa katabi mo, wala kang takas. Pati hayop kasama. Ang sabi ng Biblia, nagdeklara, wala akong ibig sabihin ha, kayo lang nagbigay ng kahulugan. Okay, ang sabi ng Biblia, pinatawag ng hari ang lahat at sabi niya, magpa-fasting tayo. Why? Because, ang sabi ng Biblia, they believe God. Highlight that part. And it's interesting to me na kami mga preacher minsan, we need 50 minutes to preach a sermon. Pero minsan wala pang repentance after. Pero si Jonah, 8 words lang, and it brought the entire city to repentance. Bakit? Hindi lang nila narinig yung mensahe, pinaniwalaan nila yung mensahe. They believed the word of God, and because they believed the word of God, nagbigay ito ng conviction sa kanilang puso. Look at the verse again. Hindi po sinabi ng scripture, the Ninevites believed Jonah. Hindi sinabi ng scripture na naniwala sila kay Jonah. Ang sabi ng scripture, naniwala sila kanino po? Sa ating Panginoon. Na na-amaze nga ako, parang mas mabilis pa yung pagre-repent ng Ninevites kaysa nung sumunod si Jonah. Pero that moment nung narinig nila, 40 days lang, patay kayong lahat. They recognize the truth of God's word. And yes, yung preacher ang nagsalita, pero yung word of God ang nagbigay ng conviction sa kanilang puso. That's why naniniwala po ako na ang conviction ay hindi emotional manipulation. When we say na-convict ako, hindi ibig sabihin you are emotionally manipulated. Naniniwala po ako ang conviction ay Diyos mismo na kumikilos na ginigising po niya ang ating konsensya. Na for many years you are living in sin and then all of a sudden, nung narinig mo ang word of God, kinonvict ng Lord ang puso mo, all of a sudden you realize, mali ako. Matagal mo nang ginagawa pero there was a moment na kinonvict ng Lord ang puso mo at na-realize mo, mali ito. Tama ang Panginoon. That is the conviction. At minsan, pag kinukonvict tayo ng ating Panginoon, parang naiirita ka. Parang paulit-ulit si Lord. May mga pagkakataon bang ganun sa inyo? Pagbukas mo ng Bible ng umaga, sabi ng Lord, magsisi ka na, mahalin mo ang kaaway mo. Baka para sa iba to. Pagsakay mo ng jeep, nakita mo sa placard, love your enemy. Para sa kanila to. Because sometimes, kapag yung salita para sa atin, we keep on ignoring it. Amen? But the moment that the word of God is being preached and your heart is being convicted, marirealize mo, matagal ko na itong ginagawa. Pero I just realized today, I am wrong. Mali ako. Matagal nang ginagawa ng Ninevites, pero that moment, simple 8-word preaching, ang nasabi ng scripture, nagrepent silang lahat. Na minsan, naiinis tayo sa Panginoon kasi paulit-ulit. Mga young people, madalas sabihin sa akin yan eh. Sinasabi nila, nanay ko, paulit-ulit. May mga nanay ba kayong paulit-ulit? Taas nga po lahat ng mga nanay nila paulit-ulit. Ayaw nyo taas kamay nyo. Katabi ko nanay ko, pastor, mapahamak pa ako dito eh. Gusto nyo bang mapauwi ako nang wala sa oras? Amen? Madalas ako sabihin ng ganyan. Sabihin nila, lalo yung mga young people, sabihin nila, tay, yung nanay ko paulit-ulit. Naririndi na nga ako kasi paulit-ulit. Sabi ko naman, alam mo, yung nanay mo, kaya paulit-ulit, kasi nung unang sinabi niya, hindi mo sinunod. Kasi kung sinunod mo agad yung sinabi niya, hindi niya nauulitin yun. Amen? Hindi mo pwedeng, nakutusan pa yung anak ko, nakita ko. Sabi niya, makinig ka daw. Nakita ko eh, pero hindi ko napapangalanan kung sino. Pero alam niyo yung parang smoke alarm? Yung smoke alarm, di ba? Yung smoke alarm, pag nag-alarm niya, kaya nga smoke alarm, pag nakadetect yan ng smoke, tutunog yan, maingay, nakakairita. Pero hindi mo siya pwede sabihin, tumahimik ka nga. Ang ingay mo eh. Pero kaya siya nag-iingay kasi may usok. Kung walang usok, walang ingay. Kung walang kasalanan, walang conviction. Hindi kasalanan ng smoke alarm na nag-a-alarm siya, trabaho niya yun. Kasi ang trabaho ng smoke alarm, umingay siya, maging uncomfortable para sa safety natin. Hindi niya yung ginagawa para i-distract ka. Ginagawa yun para maging safe ka. Naniniwala ko ganyan din ang salita ng Panginoon. Sometimes pag binabasa mo siya, parang paulit-ulit siya sa'yo. And I've heard this, minsan, Pastor, gusto na namin itama kasi paulit-ulit, nakukonvict na po ako. I believe that is the Lord. Convicting your heart. Paulit-ulit. Parang annoying from time to time. Pero yun na ang salita ng Panginoon na kinukonvict tayo. Kasi ang conviction ng Panginoon, hindi pinaparamdam ng Lord sa atin yan para wasakin tayo ng Panginoon, not to break us.
In fact, ang revival hindi nagsisimula sa pagbabago ng ugali. Nagsisimula ang revival sa conviction ng puso. Nagbabago ang ugali kapag na-convict muna ang kanilang puso. And because their hearts were convicted, they believe in the Word of God. Ang sabi ng Biblia, ang buong Nineveh ay nakaranas ng citywide transformation. Hindi katulad ng Israelites, may Red Sea sila. Hindi katulad ng Israelites, may water from the rock. Hindi katulad ng Israelites, may manna from heaven na pinakain sila for 40 years. Hindi katulad ng Israelites na merong pillar of fire by day, o pillar of fire by night, and pillar of cloud by day. Sila, walang spectacular event. Just a simple word. 40 days, and you will be overthrown. And the king himself commanded everyone, let's fast, because they believe that judgment is real. Amen? Na-convict ang kanilang puso, na-awaken ang kanilang mga puso. Hindi man sila nakaranas ng matitinding miracle. Wala mang signs na nakita. Because sometimes the greatest miracle is not a supernatural event. Minsan ang pinakamalaking revival, yung nagbago ang ating puso. Amen? Yung pagbabago ng puso ng mga tao at pagbabalik loob sa Panginoon. Yan yung revival. Yung spiritual awakening. Yung nare-restore ang puso natin pabalik sa ating Panginoon. Na bumabalik yung gutom mo pagdating sa salita ng Panginoon. Na binibigyan ka ng bagong apoy at bagong pagsuko mula sa ating Panginoon. Because you can be moved emotionally and not change spiritually, and that is not revival. Real revival is spiritually God-changing you. Na pwedeng umaating ka pero wala na yung wonder doon. Na pwedeng naglilingkod ka pero wala na yung pagmamahal mo doon. Na nananalangin ka pero duty na lang yan at nag-worship ka as a performance. Revival cannot happen if we are still in love with compromise. Amen. Pag mahal na mahal natin ang compromise, hindi magkakaroon ng changes ng ating buhay. But the moment na yung kasalanan naging mabigat, doon nagsisimula ang revival. Yung dating sanay ka na, bumibigat ngayon. Na dati pag kinokorek ka, sila pa kontrabida. Pero all of a sudden, when they corrected you, you now see holiness as beautiful. All of a sudden, you can see transformation in your heart. Yung dating nasanay ka, because you've been doing that for years, all of a sudden, every night di ka makatulog. Is it as if God is convicting your heart? Is it as if God is waiting for you to respond? The phone will keep on ringing because God wants to call you. And God wants you to answer. And I pray in Jesus' name that God will convict our hearts today. Because God is so good. He wants good things in your life. Bata pala ako, naririnig ko na, send revival, Lord, send revival, Lord, send revival, Lord. Alam mo, ang mensahe ng Panginoon sa atin today? Revival starts with you. Sabi ng Bible, 40 days, patay kayo lahat. And Ninevites believe. They believe in the Lord. What happens next is amazing. Sinasabi ng Biblia, nagpatawag ang hari ng fasting, kahit hayop nag-fasting. Kung makakapagsalita lang yung baka, sasabihin ng baka, kayo may kasalanan, damay ako. Kasi mayaman, mahirap, hayop o tao, nag-declare ang hali ng fasting. And look at the progression. They heard the word, their hearts are convicted, narinig nila ang salita, na-convict ang kanilang puso, pero hindi pa dumating ang revival. Kailan dumating ang revival? Nung nag-repent sila. So do you want to experience revival without a miracle? You need to realize it is the word of the Lord that brings revival. And that word will bring conviction in your heart. And that conviction should lead us to repent of our sins. Amen? Sabi ko kay Lord, Lord, pag preach ko to, tatahimik sila. Wala mag-i-amen masyado. Pero hindi ko naman alam na ganito katahimik talaga sobra. Sabi ng Bible, verse 6, nung nakarating yung warning ni Jonah sa hari ng Nineveh, he rose from his throne, took off his royal robes, covered himself with sackcloth, and sat down in the dust. Nung nakarating yung warning sa king. Which is implied, mga kapatid, sa scripture, na hindi nag-preach si Jonah diretso dun sa hari.
Hindi niya mismo kaharap yung hari at first. Pero yung mensahe nakarating sa hari. And what's fascinating is this. Nung nakarating sa hari, pinaniwalaan ng hari yung mensahe. Without even doubting, sino ba ito? Na imbis na i-silence ng hari yung warning, inamplify niya yung warning at sinabing, makinig kayo, mag-fasting tayo lahat. Kung tutusin, pwede sabihin, sino ba yung tao na yan? Kapanipaniwala ba yan? Merong mga pag-aaral na sinasabi na nung si Jonah ay nandun sa loob ng tiyan ng malaking isda, yung tiyan ng malaking isda ay may mga pinoproduce o sinisikret na mga acid, na posible dahil sa mga acid na yon, inalagas ang lahat ng buhok ni Jonah, ibabaw, ilalim, bigote, kilay. Imagine niyo for 3 days and 3 nights, dahil dun sa acid na yon, naubos ang lahat ng kanyang mga buhok, niluwa siya ng isda sa Ninive, walang buhok lahat, and sabi niya, 40 days lang, patay kayo. Parang hindi ka maniniwala eh. Sabi mo, meron na namang di nakainom ng gamot, 2:00 na kasi. Parang hindi ka maniniwala kami. Bakit ako maniniwala sa iyo? And what's fascinating is, hindi niya direct lang kausap ang hari, pero nung nakarating yung mensahe sa hari, the king did not silence the warning. The Bible says he amplified it. At nagpatawag siya ng citywide prayer and fasting. Manalangin tayong lahat. Buti pa yung hari, umaasa siyang magbabago yung syudad. Pero si Jonah, sana wag kayo magbago. I mean, kung sino pa yung preacher, he doesn't want for them to change. Pero ang tanong, nangyari ba ang revival dahil lang nag-fasting sila? No, it's a start. But revival did not happen because they fasted. Let's read the scripture. Verse 10. When God saw what they did, ano ba ginawa nila? Nag-fasting. When God saw what they did, and, come on now, and how, highlight this part, and how they turned from evil ways. So na-convict ako, nag-fasting ako, tapos na ba? No. Ang tunay na revival nangyari nung tumalikod sila. Repent. Amen. Alam nyo, ang Greek word ng repentance is actually metanoia. Meta-naus. Ibig sabihin, meta, change. Noia, mind, change of mind. Amen? Na ang revival hindi nangyari dahil na-convict ang kanilang puso, nag-fasting sila. No, kasi pwedeng mag-fasting ka, umiyak ka, lumuhod ka, pero after nun, balik ulit. That's not repentance. Repentance is a change of mind. In fact, yung salitang repent, everybody say, repent. Repent. Re, ibig sabihin turn. Turn. Yung parang penthouse. Penthouse, nasa ibabaw. So when you say repent, you are turning upwards. Bumabalik ang tingin mo paakyat. So pwedeng tinaas ko ang kamay ko, umiyak ako, lumuhod ako, pero hindi ko binalik yung tingin ko pataas, hindi ako nag-repent. Ang tunay na repentance is turning back from the Lord. Hindi nagbago ang isip ng Diyos dahil nag-fasting lang sila. Kakaawa naman yung baka, walang kinalaman, nag-fasting pa. Sige, ligtas na natin sila. Hindi, ang sabi ng scripture, and how? Balik mo anak. Yes, nakita ng Lord ang kanilang ginawa, but nakita din ng Panginoon kung paano sila nagbalik loob sa Panginoon. Nakita ng Panginoon hindi yung emosyon nila. Nakita ng Panginoon hindi lang po yung fasting nila. Hindi lang po yung heart cry nila. Nakita ng Panginoon kung paano silang nagbalik loob sa Diyos. Because that's what repentance is all about. Repentance is not just feeling sorrow for your sin. Repentance is not just feeling bad for what you've done. Repentance is not regret. Repentance is not guilt. Repentance is not shame. Repentance is a change of direction. Repentance is turning back to God. You are turning away from sin and turning to God. That's why the runaway prophet brought massive revival, not because they fasted. Kasi ang tunay na repentance is turning your face back to the Lord. Pwedeng habang tumatakbo at naglilingkod, Lord, sorry po, patawarin niyo po ako, but you continue doing sin. That's not repentance. Ang tunay na repentance, Lord, sorry po, I will turn back to you. Kasi kung alam mo mahuhulog ka na sa bangin, ikaw nagdadrive, walang pakialaman sa sakyan sa'yo kahit anong takot mo.
Natatakot ako, malalaglag tayo, Pero hanggat hindi mo pinipihit yung manibela, hindi maliligtas ang iyong buhay. Hanggat hindi mo pinipihit yung manibela, hindi magbabago ang direksyon ng iyong buhay. That's true repentance, my friends. That's true repentance. Na ipihit natin, baguhin natin ang thinking natin. Kaya hindi lahat ng umiiyak nagre-repent. Nineveh did not just felt that remorse. They changed their behaviors. Just like when Apostle Paul preached to the Pharisees. Yung mga Pharisees na nagpa-crucify kay Jesus Christ. Ang sabi ni Apostle Paul sa kanila, everybody read this. Friends, Acts 3. I realize that what you and your leaders did to Jesus was done in ignorance. Meaning alam ko, wala kayong kamalay-malay na Son of God ang pinapako nyo sa krus. Verse 18, but God was fulfilling what all the prophets have foretold about the Messiah, that He must suffer these things. 19, now, repent of your sins. Everybody read. Kahit sugatan na, and turn to God, so that your sins may be wiped away. Ang repentance na papatunayan, hindi pag bumagsak ang luha. Ang repentance na papatunayan pag pinihit mo ang iyong buhay. Ang tunay na repentance may visible change. You change your mind, you change your life, you change your thoughts. You change your ways. Amen. Amen. Let me just tell you this. For many years, I always thought that repentance will come kapag natakot ang tao sa punishment ng kasalanan. Magsisi kayo, kung hindi, mapupunta kayo ng impyerno. May mga nagbago naman because of that. But if we want to do it biblically, the Bible says, it is not the fear of punishment that will lead people to repentance. It is the goodness of God that will lead people to repentance. Because the more you realize how good God has been to your life, hindi ka papayag na manatili ka. Mahulog ako sa bagin dito eh. At nagwa-warning ang Panginoon sa atin, repent, 40 days! You're going to die. That's not a condemnation. That warning is God's love for you. Amen. Because it is the goodness of God that will lead every one of us to repentance. Do you remember Peter? Nung unang tinawag ng Lord si Peter, ano sabi ng Biblia? Nanguhuli siya ng isda. He was catching fish all night, but he caught nothing. And then, the following morning, nung siya'y naglilinis na ng lambat, sabi ni Lord, launch out into the deep. Balik kayo. In a broad daylight. Okay. Sabi ng karpentero, sa mangingisda, balik daw. And they did. The Bible says, when they launch out into the deep, they catch so much fish na pagbalik ni Peter doon sa shore, napaluhod siya sa Panginoon at sabi niya, Lord, depart from me, for I am a sinful man. Pambira. Hindi sinabi ni Jesus, magsisi ka. Walang sinabi si Jesus na magsisi. But the moment na nakita ni Peter yung kabutihan ng Panginoon, that goodness of God led him to repent and say, Lord, depart from me, I'm a sinful man. Nakita niya kung gaano siya karumi. Kahit hindi sinasabi ng Lord sa kanya, magsisi siya. It was the goodness of God that led Peter to repent. And the moment you rehearse in your mind kung gaano kabuti ang Panginoon, na winawarningan tayo ng Panginoon, hindi dahil gusto niya tayo mapunta sa impyerno. No. Yung warning ng Lord sa Nineveh ay hindi dahil gusto niya ang mga Ninevites ay mapunta sa impyerno. No. He was warning them because God wants them to be saved. He was asking the preachers to preach repentance because He wants every one of us to change our thoughts and our ways, because He doesn't want for us to experience the least but the best that God has for us. Gusto ng Lord maranasan natin, and every time we say God is good and He is good all the time. Kilala niyo si Zacchaeus? Yung basketball player sa Bible? Si Zacchaeus, ang problem sa kanya, medyo hindi po umabot ng 5 feet yung kanyang height. So medyo maliit si Zacchaeus. Pero si Zacchaeus mataas ang posisyon sa gobyerno, tax collector, BIR, and head of the BIR.
Sabi ng Biblia, he was curious about Jesus Christ. Umakyat siya ng sycamore tree para lang makita ang ating Panginoong Yesus. Na yung dating laging nakatingala, ngayon, tiningala ni Jesus. Sabi niya, lika, pupunta ako sa bahay mo. Sabi ng Biblia, takang-taka mga tao, kasi bakit si Jesus kakain kasama ang makasalanan? Bakit kakain si Jesus kasama ang traidor? Dapat ang kasama ni Jesus yung mga holy people, mga righteous people. Pero bakit kasama ni Jesus yung mga makasalanan? Nasabi ng Biblia, doon mismo sa bahay ni Zacchaeus, out of nowhere. Come on. Out of nowhere. Just because Zacchaeus experienced God's acceptance na habang lahat dinidespise siya, habang lahat nandidiri sa kanya, si Jesus ang sabi niya, I want to come to your house. When he experienced God's acceptance, ang sabi ni Zacchaeus mismo, Jesus, lahat ng kalahati ng yaman ko ibibigay ko sa mga mahihirap. At kung meron man akong nadaya, ibabalik ko 4 times. Never sinabi ni Jesus na gawin niya yun. Hindi sinabi ni Jesus, balik mo lahat. Pero ano sabi ng scripture? It was the goodness of Jesus Christ that brought Zacchaeus to repent and change his ways. Amen? Amen? So don't think for a moment that it was our fear of judgment lang. Kasama yun. Of course, ayaw natin mapunta ng impyerno. But as far as Christianities are concerned, mas excited tayo sa langit kaysa takot tayo sa impyerno. Why? Because heaven is heaven because God is there. And the more you realize how good God has been, sa dami-dami ng pagkakataong pwede kang iwanan ng Diyos, hindi ka iniwan ng Diyos. Sa mga panahong kinalimutan mo siya, hindi ka kinalimutan ng Panginoon. Na nung nagkasala ka, nagkamali ka, pinatawad at tinanggap ka pa rin ng ating Panginoon, marirealize natin, Lord, depart from me. I am a sinful man. I want my life to change. Sabi ng Biblia, yung buong city ng Nineveh ay nagrepent sa ating Panginoon, nagsisi sa ating Panginoon, nagfasting sa ating Panginoon. Verse 10, let's continue reading. When God saw what they did and how they turned from their evil ways, everybody read that next part. He relented. Next, he relented and did not bring on to them the destruction he had threatened. New Living Translation. He changed his mind and did not carry out the destruction. I believe this is one of the most profound revelation of the book of Jonah. Na ang warning ng Diyos is not meant to destroy them. It was meant to save them. Walang miracle na naranasan ng Nineveh. Walang sign from heaven. Walang impressive sermon. Hindi perfect ang preacher. Walang dramatic miracle. And yet, the entire city repented before the Lord. All it takes is one willing messenger and a city that are willing to listen to God and change their ways. I believe God wants to remind each and every one of us today. God wants you to experience revival in your family. You don't have to wait for supernatural things to happen na kailangan may pilay na makalakad, may binging makarinig, may bulag na makakita para masabi natin totoong may revival sa simbahang ito. If somebody is depressed and God brought peace in his heart, that's revival too. A change of heart and a change of transformation is revival too. But allow the goodness of God to lead you to repent. It takes a word, a conviction, and a turn, repentance, that brought revival to the city of Nineveh. I believe with all my heart na ang 2026 is not just a year of stability. This is also a year where revival will be evident in every person, every member, every leader, every volunteer of our church. Amen. God loves you. He cares for you. Mahal ka ng Panginoon sa gitna ng iyong pagkakasala at pagkakamali. Winawarningan tayo ng Panginoon not because He wants us to go to hell. Winawarningan tayo ng Panginoon because He wants to save us. And God wants us to experience the best. Hindi na natin kailangan pumunta ng langit para maranasan muna yon. While we are still here on earth, God wants us to experience the best that God has for us. Ito na kaya yung araw na sasabihin mong, Lord, mali ako. Mali itong ginagawa ko. Change my heart.
baguhin niyo po ako. Babalik po ako, Panginoon. I will turn back to you. It's not too late to change. It's not too late to be transformed. Pagdating sa transformation, tomorrow might be too late. Hindi po aksidenteng dilala tayo ng Panginoon sa lugar na ito. Naniniwala kung gusto ng Panginoon marinig natin ang mensaheng ito. Because He is so good, so gracious. And I say this not with condemnation or judgment, that probably we are living in sin and you know it. You have a lifestyle of sin. You have addictions that destroy your life and you know it. I may not know it. We all have our sins. Lahat po tayo may kasalanan. I have my dealings too. May mga kasalanan din akong dinidil sa Panginoon. But together, God wants us to be reminded today, Lord, I'm sorry. We're wrong. Enable mo kami, Lord, to turn back. Kasi kung tayo lang, hindi nyo po kayang pagtagumpayan yung addiction na yan. Kung ikaw lang, hindi nyo maaayos yung relationship ninyong mali. Kung kayo lang, hindi natin maiaayos at maa-address yung issues na meron tayo. Allow the goodness of God to embrace you. Allow the goodness and mercy of God to remind you. He wants you saved. He wants you whole. Respond to the Lord. 40 days. Sabi ng scripture, all of them believed God. Sana ngayong araw nito, all of us will believe in the Lord.